Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, ha? And she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive. And my wife only kills me with love. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. Honorable Madam Abante. With due respect to Congressman Suntay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President, because I would even think that he is right now defending her. Pero ito you have seen the video. Whether it be that he is joking, that's between her, diba? Thing is this, that amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But that not a is not politician. political noise, Madam Chair. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito nga po sa naging pagdinig sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte dyan po sa Kamara sa Committee on Justice sa pagitan po ni Benny Abante at itong si Congressman Bong Suntay, no, na nagbigay ng kanyang pahayag at saloobin patungkol nga po dito sa issue po, no, ng pagbabanta di umano ni VP Sara Duterte laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos sa First Lady at sa dating former House Speaker Martin Romualdez. Bilang observer mga kababayan at bilang Pilipino, no, mamamayang Pilipino na nakapanood din ng video ni VP Sara Duterte, yung time na nag-live si VP Sara Duterte, ang dating kasi sa akin, syempre, na carried away yung tao, no, siguro out of anger na sabi niya yung mga ganong bagay dahil sa sobrang galit niya, no, dahil nga pati yung mga nagtatrabaho o katrabaho niya ay nadadamay na. Kasi tanggap niya naman na talagang winasak yung kanyang pagkatao, talagang tinitira talaga yung kanyang pagkatao at talagang idrag talaga siya sa putikan, ano. Pero hindi niya matanggap kasi pati yung buhay at alam niyo yun, yung mga nagtatrabaho lang sa kanya ay nadadamay na yung ibang buhay, no, na nasisira na yung mental health dahil nga sa ginagawa ng administrasyon di umano kay VP Sara Duterte, dahil alam mo naman na talagang ginigipi talaga siya, no, ng administrasyong ito. At yan ay yan din ay kay VP Sara Duterte mismo nang galing. Kasi yung tinitignan ko dito mga kababayan is yung intent at yung context ng pagkakasabi ni VP Sara Duterte doon. Kasi bilang observer, alam ko naman, hindi naman tayo pare-parehas, no? Ito ay personal opinion ko lang, na sabi niya yon dahil galit siya, no? So pwede niya talagang iapila o pwede niyang ilaban sa korte, for example, o depensa ng kanyang sarili. Pwede niya kasi sabihin, no, na ito ay isang figure of speech lang at hindi iyon na literal. Pwede niya ding sabihin na out of anger nga at wala siyang intention talaga, yung totoong intention na mag-utos o magpapatay ng kahit sino man, no? At i-clarify o i-retract yung statement na sinabi niya, no, upang patunayan, no, na wala talagang actual na plano o utos na ginawa or gagawin. Kasi kung tutusin, hindi pa man, kasi nasabi niya yung mga kababayan, just in case na siya ay mawala o may mangyari sa kanyang masama, ay alam na ang gagawin. Kumbaga may nautusan na ata siya o may napagsabihan na ata siya.
na something like that na alam na yung gagawin. Kumbaga, hindi pwedeng ano parang ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, pero nakalimutan ko na kasi yung buong pagkakasabi ni VP Sara Duterte. Parang ang ano niya na meron ng nakausap na siya na gaganti para sa kanya. Parang ganun ba? So, kung alam nyo pa, tandaan nyo pa yung eksakto sinabi ni VP Sara Duterte, pwede nyong anuhin yan, i-comment yan dito sa ating comment section, no? Kasi mga kababayan, sa batas, hindi porket may sinabi ay automatic nang may krimen nang nangyari, ha? Kung ang usapan ay murder, assassination, syempre wala pa dahil wala namang actual na nangyari. Kasi di ba sa criminal law, kailangan may act na nangyari talaga, hindi lang possibility. Pero then again mga kababayan, yung sa side naman ni Abante, ito ay hindi naman ako magiging bias dito sa aking sa aking commentary. Gusto ko din naman maging fair sa inyo. Nasabi naman to ni Benny Abante na totoo na dapat maging maingat talaga tayo sa ating mga binibitawang salita, lalo na kumbaga nasa higher position tayo, pangulo, vice presidente, senador o kung sino man yun, lalo na government official, na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi, lalo na kapag ka-public official, kasi mas may bigat yung epekto ng salita dahil may influence at security implication ang mga ito. Pero then again mga kababayan, balik ulit tayo doon sa na-observe ko, kailangan dun pa rin tayo sa intensyon at yun sa konteksto nung pagsasalita ni VP Sara Duterte noon. Kasi according sa ating na-research mga kababayan, sa korte kasi hindi pala sapat lang yung assumption, Kailangan talaga may ebidensya. Kagaya netong sinasabi na threat, grave threat. Ito dapat kailangan malaman talaga natin na may totoong plano, totoong inutusan, totoong preparasyon. Kasi kung wala, mahihirapan talaga yung prosecution. Sa part kasi ni VP Sara Duterte, medyo mabigat lang yung part na siya ay hindi private citizen. Sige, sabihin na natin na tama itong si Abante sa kanyang sinabi na may bigat kasi kapag ikaw ay nasa government, nagtatrabaho ka sa gobyerno, government official ka. Kumbaga kung ano yung lumalabas sa bibig mo, 'di ba? Be mindful. Pero para sa akin, balik ulit tayo palagi sa intensyon at sa konteksto ng kanyang sinabi. Para kasi sa akin, nasabi lang to ni VP Sara Duterte, of course, sa kanyang galit, 'di ba? At siguro na-carried away din siya at dahil sa kanyang mga nararanasan sa administrasyong ito ay hindi niya napigilan na makapagsalita ng ganitong bagay, no? At again mga kababayan, hindi ko sinasabing tama yung magbanta sa kapwa, na every time na magagalit tayo ay magbibitaw ng hindi magagandang salita. Ang nais ko lang ipunto dito mga kababayan, bilang isang tao, parang natural na sa atin, 'di ba, na pagka nagagalit tayo ay nakakapagsalita tayo or nakakapagbitaw tayo ng hindi magagandang salita. But in good faith, mga kababayan, hindi natin intensyon na makapanakit ng ating kapwa. Dala lang ito talaga ng galit natin. And in reality mga kababayan, masasabi talaga natin na totoo naman din 'tong sinasabi ni Congressman Bong Sontay, kasi kadalasan ganyan talaga yung nangyayari sa sa bahay kapag ikaw ay may asawa na at umuwi ka ng 10 oras ng gabi, kasi syempre kung ang misis mo ay nagkataon na selosa pa at lagi kang pinaghihinalaan, talagang posible na makakarinig ka ng mga ganitong bagay. Kaya lang yung pino-point out naman dito ni Abante is magkaiba yung asawa ni Congressman Bong Sontay dito kay VP Sara Duterte, kasi nga syempre high official siya ng gobyerno at hindi dapat siya nagbibitaw ng mga salitang ganon. Pero kayo mga kababayan, kasi para sa akin wala naman ako nakikitang talagang tunay na motibo ni VP Sara Duterte na siya ay may kakayanan na gawin ito sa mga taong ito. Siguro parang na-carried away lang talaga siya, no? Pero again, mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na tama, na ganito yung sasabihin ninyo kapag every time na galit kayo na makakapagbitaw kayo ng mga hindi magagandang salita, kasi maaaring hindi mo na talaga mabawi yan at ikaw ay makapanakit. So lesson learned lang, na
kapag kagalit tayo, siguro mas mainam na huminahon tayo at upang magkapag-isip tayo ng mas maayos. Kasi kapag galit tayo, hindi na natin alam yung mga nagiging desisyon natin, ano yung mga nasasabi natin. Katulad din kapag masaya tayo, 'di ba? Pag sobrang saya natin, minsan nakakapag-desisyon tayo ng hindi naman dapat dahil sa sobrang saya natin nakakapagbitaw tayo ng mga pangako, mga bagay na hindi naman natin talaga intensyon dahil lang masaya tayo, nasabi natin yon. Same thing kapag kagalit din tayo, may mga bagay na hindi naman natin intensyon sabihin talaga, pero kusang lumalabas sa bibig mo kasi ayun yung natural ng tao eh. Yun yung tao kapag ka nagagalit. Parang alam niyo yun, parang ayun yung self-defense na automatic na lumalabas sa bibig natin. So, again mga kababayan, pagbabasihan pa rin talaga natin yung intensyon at konteksto ng kabuuang naging pahayag ni VP Sara Duterte at hindi naman natin siya pwedeng i-judge agad. So hintayin natin kung paano niya didepensahan itong mga paratang na ibinato sa kanya or ikakaso sa kanya or kinaso sa kanya. So dapat din natin madinig no para mabigyan din naman ng due process yung ating pangalawang pangulo. Pero again, as a supporter din ni VP Sara Duterte, naniniwala naman ako sa kanya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para talaga sa bayan at para naman sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kasi every time na nagsasalita si VP Sara, siya yung nararamdaman ko na sincere no sa kanyang mga sinasabi. Pero syempre, no one is above the law, no? Kahit sabihin natin na ano talaga siya yung vice presidente, pangulo o kung ano man, no one is above the law. At tanging yung korte ang magsasabi kung guilty or not guilty ang isang tao. So again, ito ay based on my observation lang no. At hindi natin pwedeng saklawan yung ibang isip ng ibang tao. Kanya-kanya tayong opinyon at ito ay aking opinyon. O kayo mga kababayan, ano yung opinyon niyo patungkol dito sa naging pahayag ni VP Sara Duterte at sa naging statement din po ni Congressman Bong Suntay at dito sa naging statement ni Benny Abante. So comment down below mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.